Sa tingin mo ba, panahon na para mag-quit as an affiliate sa Shopee? Kasi nga naman, 1 year yung backlog sa pasweldo, tapos yung huling na-receive ko yung sweldo ko was way back April pa. Nakakalungkot talaga isipin na as an affiliate ng Shopee, parang hindi na yata ako aasa na may darating pang mga sweldo namin. Yung commission, kumbaga sa Shopee as an affiliate. Kasi yung last na na-receive ko yung payout ko was way back April pa ngayong year. And yung backlog niya is 1 year. So, medyo sobrang tagal and nafe-feel mo talaga na there is something wrong sa internal tsuva ng Shopee company. And then dito tumambad sa pagbumuka ko yung pag-layoff pala ng Shopee ng kanilang employees internationally. So that includes China, Indonesia, tapos some other parts ng Latin America. And syempre dito sa Pilipinas kasi may nakikita akong mga TikTok na may mga employees na na-lay off dito sa Pilipinas. So it is an international na layoff. So sabi dito, ayun, nag-lay off sila dito as part of its ongoing efforts to optimize operating efficiency. So, ang isa sa mga reason dito is nagkaroon sila ng if I'm not mistaken, $972 million lost in revenues. So, laying off employees is one of the parang way para i-save yung mga revenues rather than ipapasahod pa sa mga employees kasi makakalas sila ng gastos sa expenses. So, yun yung isa sa mga karaniwan na scenario, masakit na scenario ng mga ginagawa ng company to save their operations. So, ayan. So, nakakalungkot na balita ito. Kaya pala, pag nagpapadeliver ka ng Shopee, ang tagal. Kasi nabawasan na ng manpower yung company. Nung nabasa ko yung news about dyan, nag-research ako and natakot ako bigla kasi baka masasayang yung pagpa-plug ko ng affiliate links ko sa YouTube channel ko and then sa mga social media accounts. Kasi nga, sayang naman kapag waste of time, waste of energy, yung pag-promote mo yung products ng Shopee, tapos wala ka palang marireceive kasi nga nagkakaroon ng internal problems ang Shopee due to, number one, yung mga losses sa revenue, mga ganon. Kaya napaisip ko, if ever man mag-quit ako ng Shopee, ang mangyayari, iisa-isahin ko yung mga videos na plinag ko yung mga affiliate links. So, kukutuan ko yan and it will take me days para linisin ko or i-fix ko yung description box ng bawat videos ko sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter. Ayan, kaya medyo mahirap, hassle talaga. Kaya papakita ko sa inyo kung bakit ako sumali sa Shopee as an affiliate. Bakit ako nag-apply as an affiliate sa Shopee? Eto kasi, I am an influencer din. Meron po akong YouTube channel, The Review of Anthony. So, if familiar ka dito, alam mo kung ano yung mga content nito. It is pure products. So, this is my other YouTube channel, more on review sa mga products. Kaya, kung makikita nyo, yung mga bagong uploads ay eto. And then, ayan. So, medyo kakakunti lang yung views ko ngayon, but at least kahit papaano nag-generate pa rin yan ng revenue sa Shopee. So, it is not all about the views that counts, but the quality. O, diba? Dinefend ko pa. Pero actually talaga, may mga umu-order talaga and nagtitiwala sila sa mga product reviews ko kahit na kakaunti lang yung views ko. But makikita nyo, puro product reviews ang laman nito. So, naisipan ko na mag-set up ng account as an affiliate sa Shopee. And hindi lang naman sa Shopee sa Lazada, affiliate din ako doon. Aside from Lazada, nag-affiliate din ako sa eBay and Amazon. And makikita nyo dyan, ayan yung Centrum na kaka-vlog ko this year, nung April. And kung makikita nyo, yung Shopee link, ayan yung available here. Tapos,
Ayan, so Shopee and Lazada, andyan yung mga affiliate links ko. So, yan po, ito ang nagpapatunay na I'm a Shopee affiliate because legit naman yung pagpa-plug ko ng Shopee affiliate link ko. Hindi lang dito sa YouTube, kundi pati na rin sa Facebook page ko. So, ito ang patunay na I'm an active Shopee affiliate. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung bakit medyo nalulungkot na ako ngayon dahil wala pa akong na-receive na payout. Since April pa yan, April 25 if I'm not mistaken. Sobrang tagal na yan, sobrang bagal ng backlog and umaabot na sa 1 year yung backlog. So, kapag affiliate ka sa isang company, dapat meron yung rule based sa kontrata na either net 30 or net 60. Pwede mong makuha within 1 month or 2 months, pero red flag na kapag 3 months and beyond, kapag hindi pa rin sila nakakapagbayad. Meron din yung iba na per day yung sahuran or per week or per every 2 weeks yung sahuran, which is mas maganda. Yun nga lang, malakas kasi humatak ng sales ang Shopee, kaya ayun, I'm still sticking to Shopee as an affiliate kasi nga as in malakas kumita sa Shopee as an affiliate. So dito sa Shopee na to, mapapansin nyo na yung last na na-receive ko was April 25, 2022. Bale, sorry, naka-blurred siya. So, ayan, naka-blurred siya para for privacy purposes, syempre. And ano na ngayon? Mag-October na. So, I am so worried na baka yung last payment ko, yung payout ko, yun yung nung April 25. Kaya, mukhang hindi na yata tayo aasa na magkakaroon pa tayo ng next payout kasi nga sobrang tagal. And ilang beses ako nag-send ng letter sa Shopee, sabi nila, we are very sorry for the inconvenience, and then we are rest assured that we are fixing, churva, mga ganun yung reply nila. Pero syempre, to my surprise, noong September 20, habang nagche-check ako ng product na gusto kong bilhin, biglang naisip ko na, teka, i-check ko nga yung Shopee Pay ko, baka nagkaroon ng update. And yun nga, nabigla ako. I did not expect na magkaka-payout ako. So, nagka-payout ako noong September 20, 2022. And dito ko na-realize na talagang nagtra-troubleshoot lang pala ang Shopee talaga. Kasi if ever man na wala na talaga, di syempre wala pa ako na-receive hanggang ngayon. And mukhang pag-iisipan ko na talaga na mag-quit sa Shopee. And i-erase ko lahat ng Shopee links sa lahat ng social media ko. So, as in, yun na yung iniisip ko. Pero since merong payout, edi, ayan. So, still Shopee affiliate pa rin tayo para at least, malay mo, babalik siya sa normal in the near future na every month ang payout ulit. Pero, laking gulat ko nung April 20, 2022, ayan, unexpectedly nag-send ulit, nagkaroon ng adjustment sa Shopee Pay ko. Kaya nadagdagan ako ng additional part yun ng payout namin dahil sa commission. Pero kung mapapansin mo, grabe ang laki pa rin ng backlog. So kahit nasabihin mong nabawasan ng 1 month kasi nga nag-payout sila ngayon, parang 11 months yung backlog ng pagbabayad nila sa mga affiliates na katulad ko. So sobrang tagal and alam mo na nagkakaroon talaga ng internal na troubleshooting ang Shopee company para hindi mas lalong magkaroon ng loss of revenues yung mga kita nila. Pero so far, I'm being thankful na pinatunayan ng Shopee na may pag-asa pa and wag mag-quit. So to answer the question kung mag-quit ba ako or hindi ako mag-quit. It's because, yun nga, dahil nagka-payout ako ngayon, after how many months, I believe na maaayos din ng Shopee ang kanilang account. And I believe na
habang wala pa rin silang notice sa aking email na magko-close sila, patuloy pa rin ang aking pagpromote ng affiliate links ko sa aking social media accounts, lalong-lalo na sa YouTube, sa Facebook page, tapos sa TikTok or Twitter. Pero yung TikTok kasi may bago silang rule na hindi na pwedeng mag-advertise ng ibang link except TikTok affiliate link. So, okay lang kasi meron pa rin namang mga ibang social media para i-promote mo ang Shopee link mo, di ba? Ang pinaka-importante sa lahat is to support small, medium enterprise such as SME. Hindi lang yan. Yung mga online sellers din para masuportahan sila, and then sa mga riders na kailangan nila ng quota para sa kanilang mga deliveries. Tapos yung mga logistics companies din. And alam nyo ba na marami sa kanila ang hanap buhay ay dito sa Shopee nakadepende para sa pamumuhay nila, to buy food, para sa pang-support ng family nila, pang-support din ng other family members. Kaya napaka-importante rin yung mga remaining workers ng Shopee along with Shopee ambassadors, affiliates like me na patuloy na tangkilikin ang Shopee kasi importante rin na isipin natin yung mga employees na nag-work sa company na ito. So, yes, I will not quit Shopee as an affiliate. Itutuloy ko pa rin yung pag-promote ko ng products nila. And kapag nag-order din naman ako ng products nila, dumarating naman agad. May mga delays, pero usually mga 3 to 4 days, excuse me, dumarating yung mga products ng Shopee. So, itutuloy ko rin yung mga ibang affiliate na pagpropromote ko sa ibang companies such as Lazada din. Tuloy pa rin yung pagpropromote ko ng mga links nila, and syempre sa TikTok through TikTok videos. So, that's it guys. I hope nabigyan ko kayo ng liwanag, especially sa mga kapwa ko Shopee affiliate out there, na huwag kayong mag-quit kasi meron pa rin at merong pag-asa ang Shopee as an affiliate. So that's all guys. Kung may questions lang kayo, mag-comment down below. Magre-reply ako as soon as I can. And of course, you can subscribe my social media accounts or follow. And always stay safe.